in the case of Sara Duterte versus House of Representatives et al. Vice President Duterte filed a petition for certiorari and prohibition with a prayer for a temporary restraining order, or TRO, seeking to nullify the fourth impeachment complaint against her. She claims the impeachment complaint violated Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, which states that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Unang lawyer ko doon ay aking father-in-law, si Attorney Lucas Carpio. And then ang sumunod na lawyers ko doon ay si Attorney Michael Pua. And then, okay lang yung sound, no? Okay. Sige. And then, ang susunod ay yung Supreme Court cases about the 125 confidential funds of the Office of the Vice President. So, ang lawyers natin doon ay ang Solicitor General's Office, since they represent all branches of government in cases, offices of government in cases. And then, there is one petition questioning the constitutionality of the articles of impeachment, and the lawyers there are Salazar. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. VP Sara Duterte ay tuluyan ng ma-impeach dahil nakapagdesisyon na ang Senado. Supreme Court nagpasya na rin hinggil sa impeachment ni VP Sara Duterte. Sa pagtatapos at pag-resume ng 19th Congress session ay mainit pa rin na pinag-uusapan at talakayan ang impeachment na isinusulong ng Kongreso. Nakasalalay kasi sa Senado ang bagiging pasya sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Subalit, umani ng batikos ang Senado, lalo na si Senate President Jesus Escudero dahil sa tila walang aksyon nila sa pagsisimula ng talakayan ng articles of impeachment. Dahil imbis na nakaschedule sa June 2 ay iniurong ulit sa June 11, ang pagtalakay sa articles of impeachment, paliwanag ng mga kritiko, ay tila paglabag sa konstitusyon ang ginagawa ng Senado. Nasinagot naman ni Senate President Escudero na walang karapatan ng sinuman na diktahan ang Senado. Aniya ay hindi maaaring magiging sunod-sunuran ang Senado sa utos at gusto ng Kongreso, lalo na sa gusto ni House Speaker Martin Romualdez. Itong naging tugon ni SP Jesus Escudero na diskubre din at inamin mismo ni Senator-elect Bato de la Rosa na siya ang nagpasa ng resolution na magkakasa para maibasura ang impeachment ng Vice Presidente na ayon kay Senator-elect Ping Lacson ay no sense dahil maaari itong maglabag sa konstitusyon. Kauuwi lamang ni Vice President Sara Duterte mula sa The Hague, Netherlands para bumisita sa ama nito ni si former President Rodrigo Duterte. Paliwanag ni SP Jesus Escudero na marami pa di umano ang nakabinbin ng mga bills at panukala sa Senado na dapat unahin kesa sa impeachment. Mayroong mga haka-haka na maaaring hindi na makakatawid pa sa 20th Congress ang impeachment ng Vice Presidente dahil maaari itong mabasura ngayon pa lamang 19th Congress. Subalit ayon sa mga eksperto na walang basihan ng Senado na baliwalain ang impeachment ng isang mataas na opisyal. Ang katotohanan ay maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sangkatutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceeding sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Meron pang DOJ criminal complaint. Tapos meron pang, di ba ito yung grave threat, inciting to sedition? Chine-check ko eh. Kasi yung iba sinasabi, makakaligtas, makakalusot.
Hindi naman, wala naman lusutan. Alam naman natin ang ending ng impeachment, di ba? Magpipila pa rin ang kaso. Ang totoo, may kaso na eh. So para sa inyo, yun ang mas tamang step or... Well, sa ngayon, unless mag-umpisa na naman ang panibagong impeachment. Pero ma'am, kasi may mga sinasabi rin na pag hindi nag-impeachment trial, that would deprive the Vice President of her opportunity to defend herself dun sa mga allegations. And sabi din naman niya, handa siyang humarap, gusto pa nga niya ng bloodbath. So why deprive her of that? Ang sa akin naman, walang kinalaman sa pakiramdam o nais ni VP. Ang sinusundan lang natin yung batas. Para sa akin, mali yung pagpapadala rito. Invalid na kagad. Kasi 4 na complaint. Bakit inupuan yung 3? So ma'am, yung Tapos magtututuro ngayon. Hindi naman yata tama yun. Ma'am, yung ba yung practical way out of this ng na yun, makita na invalid siya? I'm not really So, looking for a way out because like I said, there will be no way out. Accountability will remain and responsibility will have to be assigned. If there's any malfeasance, misfeasance, nonfeasance, if there's any criminal act involved, certainly COA, the Supreme Court, the DOJ will get to the bottom of it. Ma'am, you're vying for Senate presidency. Naniligaw ka na ba sa mga kasamahan mo para suportahan ka? Hindi. May nakisuyo lang sa akin kung baka ako na lang daw ang tatakbo. Palagay ko, ang gusto lang nila, makipag-umpugan ako kitambaloslos. Kay House Speaker. Pero hindi seryoso yun, ma'am? Or are you seriously considering to... Actually, hindi ko masyado iniisip sa totoo lang. Kus- Ha? Actually, nakikinig ako sa mga kandidato, di ba? Klaro naman na si SP Cheese tatakbo muli. Klaro naman na si former SP Tito Sen nagre-recruit din. Lahat sila nangangampanya. Nakikinig ako. Pero para sa akin, tulad ng sinabi ko noon, dapat may klarong plataforma. Talaga bang ipagtatanggol ang ating budget? Yung paglulustay ng bilyon-bilyon ng 2024 na lumalapan ng 2025. Mauulit ba yan? Kasi nagpalit kami ng SP. Para sa akin, bumoto ako sa bagong SP dahil sa nangyari sa 2024. Yung pala, mas grabe ang mangyayari sa 2025 na election year. So, gusto ko ng confidence na talagang hindi ito mangyayari ulit. Pagkatapos noon, siyempre, yung integridad ng Senado, pagtatanggol ba, yan, mga issues yan na kailangan talaga panindigan natin. So you're open. I think every senator will rise to the challenge. Ilan na po yung nag-express ng support sa inyo, ma'am? I'm not free to say so. Pero nag-text ka na rin ba sa mga colleagues ninyo? Ay, hindi. Ay, nagte-text. Mahilig ako mag-text eh. Marites ako eh. Talaga nagte-text ako sa iba't iba pero hindi tungkol sa kampanya. Pagod na ang mga kampanya. ma'am, balik ko lang po doon sa impeachment. Ma'am, sabi nyo, lahat naghahanap ng solusyon. Ma'am, Oo naman, kasi Opo. talagang mahirap itong sitwasyon natin. Kailangan magklaro. yes, ma'am. So, hindi nyo, ma'am, anong malamang na mangyayari, hindi na magko-convene ang Senate as impeachment Hindi court ko on alam. Wednesday? Hindi ko alam. Ayoko mag-speculate. Dahil, like I said, we have all the options open. Every senator has his or her opinion. And we respect their right to air their views. Wala pang consensus sa madaling salita. But what solution are you looking for, Sen? When you said Well, the best way to deal with the impeachment complaint endorsed to the Senate, obviously. Whether it bridges over to the 20th, whether that's no longer possible, whether we take cognizance and constitute as an impeachment court, etc., as we've spoken about repeatedly. Ma'am, kasama po ba kayo dun sa nabanggit po ni Senator Bato that there are senators na nag-i-input dun sa draft? Oo naman. Oo naman.
inputs na nakikita niyo so Kasi nga yung input ko nga, yung sinabi ko kanina, napalagay ko, yung validity nung in-endorse sa amin dito sa Senado should be assailed in the first place. Ma'am, kasi dun sa draft resolution na kumalat, ang ina-assail dun mismong Senate na it failed to act on the impeachment cases for... Ayun na nga parang sinisi namin sarili namin. Exactly, Kaya ma'am. talagang parang, hello, may benta ba yan? Kaninong version yun, ma'am? Kaya yun ang kailangan baguhin, ma'am. Kasi, yun nga, practical sinisisi sarili niyo eh. Kaya nga Pero ito, hindi naman panahon ng sisihan o turuan, ano. Basta maghanap tayo ng solusyon kung anong magandang gawin at kung alin ang sang-ayon sa batas. So, nakita niyo walang mangyayaring impeachment trial. Hindi ko alam. At kung mangyayaring magkaroon, Everything's still possible. It's all up in the air. Like I said, we haven't met. We haven't come to a consensus as a body. And certainly, all options remain open. And I think every senator needs to be heard. at kung matuloy, ma'am, yung impeachment trial, considering yung magiging bagong composition ng Senate sa 20th Congress, malaki yung chance ba na ma-acquit or Bilangin na lang ninyo. if it's a political Bilangin na lang ninyo nga. Sen, can, can we clarify? Can we clarify, Sen? Do you think there's no numbers to convict the Vice President as we speak of the composition, whether sa 19th or 20th Congress? Well, I've loosely said that walang numero. Pero ang realidad, kapag impeachment, it stands and dies on the basis of evidence, clearly. So I can't make such a roughshod statement, given that the reality is no evidence has been presented at all so far. Ma'am, yung ibang mga senators po, they are maintaining na constitutionally bound yung Senate to convene. That's right. That's the argument of the minority. Opo, pero ang argument niyo po ba is dahil invalid yung articles of impeachment na pinadala ay wala na din yun? Yung ganong, Well, I have very serious concerns about the validity of the impeachment endorsed to the Senate. so para po sa inyo, hindi na kayo bound to act on that articles of impeachment. Pero ako lang yun, no? O, yun yung input niyo. Kanya-kanyang input kasi di ba? Pati si SP may sariling input din Parang ganun din ang iniisip niya. Marami rin nag-argue sa forthwith. Meron ring si Senator Tolentino na functionally dismissed. Kanya-kanyang kwento yan So, pakinggan natin lahat para maganda yung solusyon. kung yung effort na maghanap ng solution para ma-dismiss yung impeachment case against VP Sara? I don't think that's necessarily the case. I don't think an outright dismissal is the goal of each and every senator. Ang totoo, iba-iba ang pakiwari nila. Yung iba, siguro, iniisip kung paano tatawid sa susunod na kongreso. Yung iba, dapat magkumpuni ng impeachment court. Hindi ko pa alam So, ma'am, close ka kay VP Sara. Never ba siya na nag-request na hanapan ng solution? Ay, nako, abogado yun. Hindi yan pag-uusapan. Alam niya, magiging huwes ako Never kayo nag-usap privately. Hindi nga, ako nga inaawat Ay, magdahan-dahan ka, magjo-judge ka dyan. Ang sabi lang niya, ano man ang mangyari, tanggap ko na. Sabi ni VP, which means... Ha? I think sinabi sa marami na rin yon, no? Nasabi na rin sa media. Sen, maybe you'd like to react on Davao City Mayor Baste Duterte's statement saying that Nagkita kami sa Hague at naintindihan ko siya. something about being at least he may not be approve of the Marcos but not with you. Parang he's casual with you. That's Hindi, his term. nagkita kami. Nagkasabay kami sa birthday. Yun nga, ni VP Sara. You understand him in what aspect or how, why po? Lahat ng Maka-Duterte, lalo na yung pamilya ng Duterte, talagang masama ang loob sa nangyari. Maski ako, umiyak nung nabalitaan ko.
So naintindihan ko ang hinagpis nila, ang galit nila. Ma'am, after midterm elections, At pag pumunta ka sa dahig, mararamdaman mo, kasi ang lungkot-lungkot doon, kawawang-kawawa talaga ang dating Pangulo. Ngayon pang tumanda at may sakit, diyan pa nagka-problema at mag-isa. Mabuti nga nung pumunta kami, uminit na eh. Ang lamig-lamig daw dati. Ma'am, after midterm elections, ang daming pinapalabas na orders si Presidente, like yung pagsasubmit ng courtesy resignation ng mga cabinet members, ng mga GOCC's head. Well, so far, 2 pa lang naman ang tinanggal. Pero do you think maganda itong ginagawang hakbang ng Pangulo para sa last 3 years niya maging maayos, effective yung kanyang pamumuno? Ay, hindi ako mahilig ng mass resignation kasi nabubulabog lahat. Pagkatapos, sana may tunay na pagbabago, maliwanag ang boses ng taong bayan nung eleksyon. Ayaw talaga nila ng pang-aapi sa mga Duterte, ang walang humpay ng pamumulitika, ang walang tigil na pagbabaliwala ng tunay na mga problema tungkol sa agrikultura at pagkain, ang hanap buhay, ang trabaho. Kinakailangan tutukan talaga ang tunay na problema ng taong bayan. So, yun tungkol sa mass resignation, medyo very bloody naman yata yung proseso. At hanggang ngayon, 2 pa lang naman ang tinatanggal. Ano bang masasabi natin? 4 lang ang tinanggap, 2 lang ang cabinet level. Po sa inyong hiling na maglabas ng red notice laban kay Attorney Harry Roque? They're still in the process of evaluating the request. Pero we are very confident naman dahil sa mga ganyan, routine naman yan at napakasimpleng case yan. Napakasimpleng process lang yan. Because there's no question naman na meron ng valid warrant from a Philippine court at ang kaso ito ay kaso rin naman sa iba-ibang mga bansa. Kailan po natin inaasahan yung kanilang approval or tagon doon po sa ating request? Well, wala tayong timeline para dyan. Pero hindi naman tatagal yan, ma'am. Anytime yan, lalabas yan at magkakaroon ng approval yan. Kailan mo Especially na meron na namang hug ang ating DFA na ipakansel ang passport ni Harry Roque. Oh, ayun. Speaking of the cancellation ng passport, ay kanselado na ho ba ito? Wala pa po ang latest information. Nakita ko lang sa aming mga updates at nakita ko rin sa mainstream media na nirequest na rin ng DFA because that's one of the things that priority ngayon para ma-expedite ang pagbabalik ni Harry Roque dito sa bansa. So ito po yung kaso na nakasampa na sa kanya and eventually pag nakansela na yung passport, ito po yung gagamitin na rason para makauwi po si Attorney Harry Roque. Ito pong Interpol Red Notice, paano po ito nakakatulong sa pagsasakatuparan po ng warrant of arrest laban kay Roque? Ang Interpol kasi sa platform of cooperation ng mga bansang miyembro niyan. The member countries have come to agreement to aid one another in cases like this, such as extradition of wanted persons or fugitives that have crossed boundaries at lumipat sa ibang bansa to escape prosecution dito sa kanyang kung saan bansa siya ay naasunto. So Interpol will be the platform for cooperation para ma-expedite ang mga ito. Ang depensa po ni Attorney Roque, bahagi lang daw ho ito ng political persecution. Kaya nag-apply siya ng asylum sa the Netherlands. Kailangan muna bang hintayin yung decision po ng asylum application niya bago makapaglabas ng red notice? Sagutin ko na muna yung nauna kung hintayin ba ang asylum ng Netherlands. Internal machinery ng Netherlands ang mag-take niyan, pero siguro naman, makikita naman ng Netherlands na itong kaso ni Roque, hindi naman ito kung anong klaseng kaso, kundi talagang
kitang-kita na human trafficking ito eh. And that is punishable in most parts of the world. At pagkatapos sa accusation naman, sa depensa niya, na ito ay political persecution, abay abogado siya, naiintindihan niya yan kung ano ang political persecution. And you know, alam naman natin ang kanyang history of spewing fake news at saka misinformation and disinformation and outright lies. Wala siyang political persecution dito sa bansa natin at hindi siya pinipersecute ng bansa natin, kundi siya ay hinahabol sa kanyang mga ginawa na may mga complainant, na-recover natin ang mga traffic persons, na mga tinutorture doon sa mga hobo at with attendant crimes na mga ginawa nila doon sa hobo operations na ngayon ay pinasarado na at in-outlaw ng ating presidente. Pero, sir, pwede po ba, General, na, okay, kung kunwari man po ay ni-recognize na po ng Interpol yung red notice, so hahanapin na nila. Kung sakali man pong mahuli nila sa gitna po ng political asylum, yung asylum na hinihiling po ni Attorney Roque, pwede po bang hindi nila yon ibigay kung sakali sa Interpol? Hindi siya ibigay sa Interpol? Ayaw ko pong paunahan kung ano man ang gagawin ng Dutch government regarding kay Harry Roque, no? But we just would like to emphasize na si Harry Roque ay nahaharap sa isang heinous crime dito sa bansang Pilipinas. I just don't know if makumbinsi niya ang ibang bansa na siya ay inosente at siya ay hindi dapat ibalik sa Pilipinas sa cases na yan. Because I really doubt it na siya ay paniniwalaan at nakikita naman na sa mainstream media, sa social media, kung sino siya at kung ano ang kanyang background. But obviously, of course, tuloy pa rin ang formal channels na gagamitin ng ating bansa, including the police attaché program, para maibalik siya sa bansa pag ma-clear na ang mga legal processes. Tayo naman ay gusto nating i-emphasize na sa gobyerno po ng ating Pangulong BBM, tayo ay stricter to the rule of law. Talagang sumusunod tayo sa sistema ng batas at ating ine-exhaust ang mga legal means and the formal channels para sa mga trabahong to. At wala tayong balak na lumabas man diyan sa kung ano yung sinasaad ng batas. Sa ICC. Is this concerning for you, sir? No, I'm not concerned. Ang tanong ko lang is saan siya kumuha ng authority para makapag-transmit ng official transcript of records sa House of Representatives. Okay. Binigyan ba siya ng authority ng liderato ng House of Representatives na i-transmit yung kanilang official records sa ICC? So yan ang tanong ko. How about sa Senate, sir? Because I remember Senate President Cheese Escudero saying na isi-certify ng Blue Ribbon Committee yung transcript or kung manghingi man po yung public ng access into it. Kung manghingi ang ICC po ng kopya, would you oppose yung pagbibigay po ng certified true copy ng transcript ng hearings po sa ICC? Well, if that is the decision of the leadership of the Senate, then I will try. I will try to ask for clarification from him. Why? Knowing that ICC has no jurisdiction over the Philippines. So I will ask him why. But if I will be overruled, then what can I do? I am only one voice in the wilderness as far as the Senate is concerned. But still, I am going to ask him why. Pero hindi nyo po pipigilan or hahayaan nyo kung anong maging desisyon po nila kung magbibigay man sila ng kopya sa ICC po once manghingi man yung ICC. Well, as I have said, my position is that ICC has no jurisdiction over us. Wala silang jurisdiction. So that would be my basis for opposing that move in the form of objection, maybe. Senator Bato, dahil po sa mga naging testimonya, revelasyon, both sa Senate at sa House Quadcom hearings itong mga nakaraang linggo, do you feel na mas dumarami po yung mga naging materials, for example, ng ICC against those involved sa Duterte drug war? No, I don't think so. I don't think so. Okay. Depende yan. From whose point of view? Pag
pag kunin mo ang point of view ng mga pro-ICC, ay tuwang-tuwa sila. Pero pag kunin mo naman yung point of view ng mga anti-ICC, ay tuwang-tuwa rin naman sila at na-explain ng gusto ni Pangulong Duterte yung kanyang part sa war on drugs. So, yun nga, sabi nga niya is guilt is personal. So, that explains everything, Tristan. But would you say, sir, based on your assessment sa naging mga testimonya ni dating Pangulong Duterte, na justify niya ba yung pangangailangan ng drug war nung kanyang administrasyon? Kahit sinong tanungin mong Pilipino siguro, kahit sinong tanungin mo, kung kailangan ba talaga tayo mag-wage ng war on drugs, pagpasok ni Pangulong Duterte. If you can remember, that has been a part of his campaign promise nung tumakbo siyang as presidente, na I will address the drug problem, the criminality problem of this country. At siya'y nanalo. Pinili siya ng taong bayan because of that promise. So, naturalmente, when he became the president, he had to deliver that promise. Ayun nga, deliver yung promise na yun. At tuwang-tuwa naman yung taong bayan. Yung kanyang approval rating ay napakataas dahil sa kanyang ginawang war on drugs. So, it explains everything. Na-justified yung kanyang pag-wage ng war on drugs. Okay, but I remember rin po na nagkaroon po kayo ng press briefing with other reporters last week wherein you said yung ibang mga sinabi niya ay posibleng maging quote incriminating. Do you stand by it? Meron po ba siya mga nasabi na incriminating, and at the same time may mga nasabi rin po ba si Pangulong Duterte na sa tingin nyo ay hindi seryoso even under oath? Yes, but meron siyang klaro-klaro yung kanyang hindi seryoso na pagsabi na yung sinabi niya na you don't need to look further beyond. Kung sino yung member ng death squad, andyan, no? Yung senador ninyo, I am sure he was joking. Very clear. At binawi naman niya later on. At yung sinabi niya na meron daw siyang death squad na mga sibilyan, na mga mayayaman na gustong mamanatiling tahimik yung syudad ng Davao. Pero tinanong siya kung sino-sino yung mga tao na yun, patay na daw yung mga tao na yun. Maybe, if they want to file a case against him for what? For whatever. Pwede lang magamit yun. But again, yung sinasabi niya, guilt is personal. Okay. Senator, sabi ho ng ICC, marami silang sources na pinagkukunan ng kanilang investigasyon pagdating po sa Duterte drug war. Pero they are also following or closely following the developments sa nagaganap po sa investigasyon sa Pilipinas. Your comment po sa naging pahayag ng International Criminal Court. They can do whatever they want. Wala tayong control over them. They can do whatever they want. But the fact remains that they have no jurisdiction over the Philippines. At pangalawa, yung sila mismo nagbabiolate sa kanilang article number 1 ng kanilang ng Rome Statute na complementarity